Ayon sa website ng International Criminal Court, bilang isang e-court, may sariling computer sa selda ang detainee at pwedeng magpa-computer training. Nakalink ang kanyang computer sa korte ng ICC. Bukod sa detainee, tanging ang defense team Hoy, ng pwede pa rin si Digong mamanyak. Neng, ayusin mo yung camera mo. Hindi ko makita yung boobs mo. Pwede pang video call si Digong. Pwede pa. Bongo, paayos mo yung camera. Hindi ko makita yung boobs niya. Ayusin mo, Neng. Di ko makita yung boobs mo. Mapula. Diba? ang may access sa kanyang computer kung saan pwede silang mag-upload ng mga material para mabasa ng nakakulong. Hindi ito imomonitor ng detention center staff para sa privacy ng detainee at ng kanyang defense team. Sa kaso ng dating Pangulo, tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang formal na tumatayong abogado ng dating Pangulo. Sabi ni Attorney Harry Roque, nakausap na niya ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman, na kabilang sa mga isinumite nilang pangalan sa ICC para maging lead counsel ni Duterte. Sa ngayon ay isa si Duterte sa 6 na nasa custody ng ICC. Misyon ng defense team na madagdag siya sa 4 na na-acquit na ng ICC. Ayan na, ang ICC po, na-convict na ng 11. Na-acquit ang 4. At sa 11 na yon, 2 po doon, talo si Kaufman. Pinapaalala ko lang sa inyo sa 11 na convict, naging dalawa doon ang client ni Kaufman. Talo po siya. Pinapalakas ko lang loob nyo mga DDS Pinapalakas ko lang loob nyo. Ganong kagaling yung abogado ni Digong. Convicted po yung Vice President ng Congo. Convicted po yung militia. Pero nag-file sa chamber ng counter affidavit na lusutan. Pero ang iniintindi po natin dito ay yung tinatagal. Itatagal ni Digong dyan. Yun ang intindi natin dito. Yung itatagal ni Digong dyan. Dahil sa bawat araw na nagtatagal si Digong dyan, tandaan nyo po, sa bawat araw na nagtatagal si Digong dyan, bawat hustisya rin yun na pinananagutan niya. Yun ang importante doon Yung punta siya sa ICC, tingnan mo yung mga biktima, tuwan-tuwa na. Yun ang importante. Habang tumatagal ka dyan, nabibigyan ng hustisya ang mga tao. Kulang pa nga yung buhay mo Kulang pa. Bitin. Alam mo, Diggs, tatapatin kita yung buhay mo, bitin pa yan. Bitin pa para sa 30,000. Yolo, how much yung talent fee ng abogado ni Digong? Mahal yan, boy. European yan. Magkano European? Euro. Euro yan. Diba? Euro yan, boy. Tapos pamasahe. Pamasahe ng mga pamilya niya, pupunta palagi. Ubos ang pera ni Mr. Duterte. Diba? Ubos ang pera ni Mr. Duterte. Kita mo? Dati. Kita nyo dati yung pera niya, ang bilis niya lang nakukuha dahil nga illegal sa droga, sa pogo, di ba? Nakukuha niya. Ang bilis lang, confidential kurakot, confidential pad, si Sara ganun din. Ngayon, luluha kayo ng pera ngayon. Luluha kayo ng pera ngayon, good luck. Imbis na sa 11 na-convict nito. Kabilang sa na-convict si Ahmad Al-Faki Al-Madi para sa war crime sa bansang Mali noong 2012. Umamin siyang guilty kaya umabot lang ng 1 taon ng paglilitis ang pinakamabilis na ICC trial. Pinakamahaba naman ang humigit kumulang 8 taong paglilitis sa kasong crimes against humanity at war crimes laban kay Jean-Pierre Bemba Gombo na minsan naging kliyente ni Kaufman bago nag-withdraw sa pagiging abogado. Ayan po Ayan
Ulitin ko ha, ito yung kliyente ni Kaufman. O, ulitin ko po sa inyo ha. 8 years to. 8 years. O, ito pakita ko lang. Baka makapirate kasi. Abogado niya bantay John Ban guilty kaya umabot lang ng 1 taon ng paglilitis ang pinakamabilis na ICC trial. Pinakamahaba naman ang humigit kumulang 8 taong paglilitis sa kasong crimes against humanity at war crimes laban kay Jean-Pierre Bemba Gombo na Ayan ha, yung Vice President. Umabot ng 8 years ang trial. A3 po ang trial neto. At ang malupit pa dyan, yung si Capman pala, bigla na lang inaalisan yung kliyente. May saltik rin pala to. sa naging kliyente ni Kaufman bago nag-withdraw sa pagiging abogado niya noong 2015. Nag-withdraw daw siya sa pagiging abogado noong 2015. So, may saltik si Kaufman. Pag ayaw niya na. Convict muna siya pero kalaunan ay na-acquit sa mga kasong yan matapos umapela noong 2018. Pero nanatili naman siyang convicted para sa kasong offenses against the administration of justice. Pote ko, grabe, kawawa si Digong dito. Kawawa si Digong dito. Prison kung saan inaabangan natin ang paglabas ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na dumalaw. Kawawa si Digong dito. Pote, kawawa ka dito. Mabilis mabugnot yung abogado. Nangiiwan sa ere. Nangiiwan sa ere pala to. Nangiiwan sa ere tong abogado ni Digong. Sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte sa loob nga ng detention facility kaninang alas 9 ng umaga. No? Kasi dalawa ang natin dito eh. Ang dalawang problema natin dito. Tatagal pa ba si Digong? Yan ang problema po natin. Tandaan nyo, itong kaso na to, stress to kay Digong. Stress yan. Dagdag kamatayan yan. Hindi naiisip ng mga DDS to eh. Ang bobobo talaga eh. Akala nila si Digong nakahiga lang doon. Nai-stress yan. Unang-una, nakakulong siya. Pangalawa, nakakulong siya hindi sa Pilipinas, sa ibang bansa pa. Ang sakit sa ulo nun. Pangatlo, iniisip niya 80 years old na siya. Haharap pa siya sa trial. Alam niya ang trial, abogado siya. Alam niya kung paano yung delaying tactics. Ngayon siya na yung i-delay. Ngayon, ang talong natin mga DDS, aabot kaya ng September yan. Yun ang ipagdasal nyo. Sama-sama natin. Alam mo DDS, doon lang tayo magkakasundo. Doon tayo iisa ang ipagdarasal. Abutin siya ng September. Lahat tayo magdadasal ng pare-parehas nun. Doon tayo magkakasundo kahit magkakagalit tayo. Lord, paabutin mo po siya ng September. Okay? Magkakasundo tayo doon. Pare-parehas, sabay-sabay tayo magdadasal. Lord, paabutin mo pa ng September 23. Diba? Kasi ang pangit naman. Kung bibigay yan ng buwan lang, abutin naman niya yung September, marinig niya man lang yung hatol na guilty. Diba? Kaya sabay-sabay natin, kasama na po natin ang mga DDS magdasal, Lord, paabutin mo ng September.
sa ngayon, magtatatlong oras na mula nang siya pumasok ay hindi pa siya lumalabas. Alamin natin dito kung kung sino ang bubuo sa legal team mismo na ayon sa desisyon na rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasi sa kanya dapat manggagaling ito. Kung pipiliin ba niya yung manggagaling sa korte yung budget na para lamang sa 3 councils, o di kaya ay pipiliin niya na magkaroon ng unlimited na mga councils na kung saan manggagaling naman sa kanyang sariling bulsa ang ibabayad sa kanyang mga abogado. At Pwede pala, libre pala yung counsel. Yun ang problema mo. Yung pa pala problema ni Digong. Eto pakinggan nyo, tingnan nyo sa 3 dapat manggagaling sa legal team mismo na ayon sa desisyon na rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasi sa kanya dapat manggagaling ito. Kung pipiliin ba niya yung manggagaling sa korte yung budget na para lamang sa 3 councils, o di kaya may manggagaling sa korte yung budget para sa pero limited. Limited lang. Pero pwedeng manggaling sa kanila ang mga abogado, kaso sila magbabayad. Putik, wala kang pagpipilian doon kundi manggaling sa iyo yung abogado. Diba? Diba? Siyempre, putik, hindi mo bibiliin yung bibigay sa iyo ng abogado ng ICC. Diba? Hindi mo bibigay yun. Mr. Rodrigo Duterte, this is a free lawyer for you. Siyempre, hindi mo mga sinasabwatan ka lang, kasabwat yan eh. Diba? Diba? Mr. Duterte, do you want a free lawyer? I have a free lawyer for you from ICC. Oo nga, mami. Libre nga, mami. Libre. Kaso hindi mo kalahi. Ibang lahi. Delikado yan, putik. Diba? Hindi niya kalahi yun. Hindi niya alam kung hindi mo pwedeng diktahan, utos-utosan. Libre lang yun eh. Yan ang mahirap sa depensa eh. Pag libre yung lawyer mo, hindi mo pwedeng anuhin kung ano lang trip niya. Diba? Diba? Ayan, si Mami Cheche, nasa Europe yan. European language. Bibigyan baka ibigay kay Rodrigo, hindi di Campanilla, di Calembang. Sabi ni Digong, bigyan nyo ako ng attorney di Campanilla. Sabi ng Sisi, Mr. Duterte, we will give you di Calembang. Pare, bibigay niya, pare kamandag, mga, siyempre, mga bibigay niya, yung mga, siyempre, putik. Pero pag, ang problema ni Digong niyan, sa sarili niyang gastos, andyan si Mideldea, nako, patay na. Kaya ay pipiliin niya na magkaroon ng unlimited na mga councils na kung saan manggagaling naman sa kanyang sariling bulsa. Yan unlimited. Meron promo. Kumbaga, samgupsyal, unlimited, naka-promo. Pero sa ikaw ang gagastos. Bayad sa kanyang mga abogado. At kaugnay naman na, Vicky, doon sa katanungan na kung maaari bang magdesisyon ang ICC. Yung pang isang stress niya, walang fentanyl doon. Tulo, na yan, naglalaway na yan. Ganun po. Ganun po eh. Yung airpod ko dati, ganyan eh. Pag hindi nakakadroga po, early 2000 yun eh. Pag hindi nakakadroga yung isang addict po, mainit ulo niya ni Digong, baka maglaslas yan. o yung chamber dun sa mga petisyon na ihahain ng defense team bago mag-September 23 dun sa nakatakdang susunod na confirmation of charges hearing para sa dating Pangulo, ayon sa ICC spokesperson na si Fadi El Abdallah, ay dedesisyonan ito ng mga hukom. Hindi raw sila pwedeng mag-speculate kaugnay nito, lalo't maraming mga issue ang kailangang pagdesisyonan ang mga hukom magmula ngayong araw hanggang sa September 23. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa The Hague, the Netherlands. Balik sa'yo, Vicky. Aantabayanan natin ang iba pang updates mo mula sa The Hague, sa the Netherlands. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Kahit naihirap na sa ICC, paiimbestigan pa rin ni Senador Amy Marcos ang pag-aresto. Amy, ang hirap mong mahalin, Amy! Amy, ang hirap mong mahalin!
Tanda mo, Amy, ang dugo ng Marcos, red. Bakit sa'yo, green? Tandaan mo, ang Marcos, red ang dugo. Sa'yo, green. Ibang klase ka. Ting Pangulong Rodrigo Duterte. Handa naman ang Malacanang na makipagtulungan sa Ay, si Mami Peng, nandiyan ka pala. Spy ka dyan, ha? Ini-spyan mo ako kay Amy, ha? Ikaw, sabi mo si Amy, DDS, di ba? Kasi yung kwarto niya dun sa Tacloban, kulay green. Ikaw, ha? Mag-subscribe kayo dyan kay Mami Peng. investigasyon. Nagbabalik si Mav Gonzales. Rodrigo Roa Duterte. Ang linya ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Nakakapanibago talaga, no? Dapat, putang ina, Rodrigo Roa Duterte, putang ina nyo! Nakakapanibago, eh. Ang pangit, nakakapanibago, eh. Nung nasa Hong Kong, putang ina ng ICC to, eh. A few moments later, I am Rodrigo Roa Duterte. Middle name, Roa. Duterte nang humarap sa kauna-unahang pagkakataon sa ICC noong Biyernes ng gabi oras sa Pilipinas, dinukot umano ang Pangulo nang arestuhin at dalhin sa The Hague upang harapin ang mga akusasyon kaugnay sa crimes against humanity. Si Mideldea, ito eh, kidnapping daw. Eh di dapat nag-file ka rin. Kasama ka sa aeroplano eh. Gara talaga nito eh. Mideldea, ES, uy! Kasama ka sa aeroplano. Mag-file ka rin ng kidnapping. Saka makakita ng kidnapping. Kasama ka sa aeroplano, magka-holding hands pa kayo. Anak ng weteng, oh. Tapos si Bongo umiiyak pa. Wala man lang tsinela si Tatay Digong. Wala sa tsinelas. Kung katabi ko lang siya, may tsinelas siya. Tapos makita mo, naka-Nike. Sinungaling eh. Wala daw tsinelas si Tatay Digong, naka-Nike pa nga eh. Sinungaling to si Bongo eh. Wala daw tsinelas tatay niya. Naka-Nike pa nga eh. A pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Ang paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo, gusto raw ungkatin ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos at chairman ng Senate Foreign Relations Committee na si Senadora Amy Marcos. Sabi ng Senadora, dapat malaman kung nasunod ang due process at naprotektahan ang mga karapatan ni Duterte, lalo't sangkot dito ang Interpol at ICC. Matatanda ang si Pangulong Marcos ang nagsabing hindi man nakikipagtulungan ang gobyerno sa Ano ICC. ka ba naman, Amy? Ang hirap mong pakisamahan. Pag nainis ako, pag nainis talaga ako, magpa 5-0 na lang ako eh. Wisit talaga to. Wisit talaga to si Amy. Kahit kailan talaga to. Dito. Dugo, kulay green, putik. Dahil hindi na miyembro nito ang Pilipinas, meron namang obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan sa Interpol na siyang nagsilbi ng warrant laban kay Duterte. Sabi pa ng Senadora, dapat masagot ang usapin para pagtibayin ang jurisdiksyon ng bansa at para linawin ang polisiya ng law enforcement agencies natin pagdating sa international tribunals. Sa huli, pinaka-importante raw ang soberanya at mga prosesong legal ng Pilipinas.
Kasama sa mga inimbitahan sa pagdinig ang mga opisyal ng PNP, Office of Transport Security, Justice at Foreign Departments, pati mga National Security at Aviation Agencies. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, may karapatan ang Senado magsagawa ng pagdinig o investigasyon kahit may kaso na sa labas. Para mabigyang linaw ilang katanungan na meron ang ilan sa ating mga kababayan at mga alinlangan na meron sila. Sana hindi makadagdag yung pagdinig na yan, kaugnay sa lalong paglalim pa ng sugat at hidwaan sa pagitan ng ating mga kababayan. Handa naman daw makipagtulungan ang Malacanang. If it is for the if the inquiry is in aid of legislation, we will respect the request of Senator Amy. We just Ito si Amy. Ang daming ano na ito ni Amy. Nakakabisit na to eh. complied with all the requirements with the law regarding the arrest of former President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Sa ibang balita, hindi Ito na ang pinakakabangan natin balita. Ito na, magsaya na tayo. ang isa nga, may dalawa ng warrant of arrest. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ito na, may dalawa ng warrant of arrest. Yahoo! Sa survey ng Social Weather Station itong Pebrero na kinomisyon ng Advisory and Research Consultancy Group na Stratbase, lumalabas na 62% ng mga Pilipino ang naniniwalang isang seryosong problema ang fake news sa bansa. Yan. Yan po hindi to fake news. 62% po naniniwala na sobra-sobra po ang fake news sa atin. Ganun kalala. At sa pamumulo yan ng mga DDS. Lahat ng mga fake news dito, sanay na sila sa pagiging troll. 62%. Karamihan din sa mga Pilipino, hirap daw na matukoy kung ang impormasyong kanilang napapanood, naririnig o nababasa ay peke o mali. Isinagawa ang survey nitong February 15 to 19, 2025 gamit ang face-to-face interview sa mga rehistradong botante edad 18 pataas at may plus-minus 2.31% margin of error. Ang National Bureau of Investigation, binabantayan ang hindi raw bababa sa 20 vloggers na nagpo-post ng umano'y fake news sa social media. 20 vloggers, nakatimbre na kayo. Okay? 20 vloggers, nakatimbre na kayo. Tinanong ko si Santiago, Sir, may nyolo dyan? Wala. Favorite kita eh. Sir, baka may nyolo dyan. Nyolo Random News. Nyolo. Wala. Favorite kita. Lagi ako nanonood sa'yo. Ganun kasimple. Balak nga, sabi nga sa akin Santiago, alam mo, gusto ko nga, ano ka na eh, free ka na sa NBI. Nyolo eh. Stupid. May hawak daw silang listahan ng vloggers at kanilang mga pinost itong mga nakarang araw at pag-aaralan ng posibleng nilang pananagutan. Walang binanggit na mga pangalan ng NBI, pero kabilang daw dyan ang isang vlogger na nakabase sa Amerika. Oh! Isang vlogger nakabase sa Amerika, di ba? Simple Talkies. Mag-subscribe kayo dyan, Simple Talkies. Stupid. Sino ba tong isang vlogger na nakabase sa Amerika, natalo kay Robles, palipat-lipat na po ng bahay ngayon? Sino ba yung vlogger na yan? Talo po kay Robles. Tapos, palipat-lipat na po ng bahay, nagbebenta na ng mga gamit. Dahil, ang NBI po nakikipag-coordinate na sa FBI sa Pulang Puday. Ang clue, ang utong niya kasing laki ng planggana ni Lola. Ang puday niya, pag may tumutulong algae. Sa pool. Sa NBI ay may dalawang warrant of arrest sa kanila.
cyber libel, papasok sa cyber libel, papasok sa inciting to sedition. Yung mga mamamayan natin, ginagawa nilang biru-biru yan, ano? Sinasabi nila meron tayong Patay freedom kayo. of speech, freedom of expression. Patay. Pero lagi kong sinasabi, that is not absolute. Merong limitation yan. Pagka lumalampas ka na sa parameter ng batas, nakakakomit ka na ng krimen, ay kailangan masawatan natin yan. Patay na! Yari! Sabi ko sa inyo, may isang vlogger na mawawalan ng YouTube. Mawawalan ng muna ng YouTube. Pag nawala yung YouTube niya, sabay aresto. Magugulat na lang siya, knocking on the door. Ngayon, alam nyo na ngayon kung bakit importante ang relasyon ng Interpol. Saklap ng buhay, oh. Talo ka na sa kaso kay Robles at kasunduan mo kay Robles, milyon-milyon ang ibabalik mo kay Robles. Paano na yan pag nawala yung YouTube mo? Paano na yan kung nawaran to pares ka? Paano na yan? Stupid. Ang Malacanang na isa rin sa mga prioridad ngayon ng paglaban sa fake news. Nakikipag-ugnayan sa NBI sa mga posibleng hakbang. It is very obvious that more fake news are lingering. Maybe because of the present situation regarding the arrest of former President Duterte. Dating ES Medialdea, nakita po natin kung paano po ba niya nabanggit na nawawala. Biro mo pati sa ICC, pinake-news, putik, ganun sila kakapal ng muka. Biro nyo po live na live yon. ICC po kita nyo yung DDS ICC live na live, pinake news. Ganun po ang markado sa mga DDS. Si Miguel Dea, pinakita kung bakit siya tinawag na DDS. Pinake news niya ang ICC. Grabe, no? Biro mo sinabi ni Miguel Dea, my client is not feeling well. And this, maybe he must consult a doctor and pursue a house arrest. Grabe, no? Pati ICC, live na live, fake news. Ang dating Pangulong Duterte na yun po ay pinasinungalingan mismo ng ICC. So yung mga ganun pong mga irresponsabling mga pananalita ay dapat pong ang tao ay magmasid, mag-isip at matuto pang mag-evaluate para po hindi po nagugulo ang ating isipan at damdamin. Oo, sabi pa niya, nawawala si Digong. Hindi niya alam, nagbabalbal lang sa kanto. Kasi nga, Miguel Dea, hindi pwedeng pakita ni Digong na nagbabalbal siya sa'yo. Siyempre, patago yun. Ano ka naman na, Miguel Dea, diyan ka muna, magbabalbal ako Malamig Diba? Malamig. Malamig dun si Digong nakakita ng mapuputing legs, nagbalbal. Hindi na nakayanan yung init ng katawan, nagbalbal si Digong. Ano naman pa? Yes, magbabalbal muna ako. Masagwa. Diba? Nagtago si Digong. Hindi niya pinaalam kung nasan siya. Pero nandun lang siya sa ICC vicinity. Ang gusto ni Miguel Dea, magpaalam pa sa kanya. Pare, babalbal muna ako. Hindi ganon, Miguel Dea. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Malacanang sa iba pang ahensya ng gobyerno. Patay! Tulad ng NBC at DICT. Patay! Ayan na, pag-usapang DICT, pag-usapang NTC, pag-usapang NBI, susunod na dyan, Google Philippines. Diba? Ayan na ang kasunod, Maharlika. NTC, DICT, Google Philippines. Nga. Yan. Tingnan ko lang.
Pag nawalan ka ng YouTube, saan ka pupulutin? Panagutin ng mga nagpapakalat ng fake news. Ang Pangulo hindi naman daw balat sibuyas at hindi nagpapaapekto sa mga batikos ay binabato sa kanya. Pero paalala ng Malacanang, ang kalayaang magpahayag at pumuna ay meron daw hangganan. Kapag ka po, nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, which is, of course, without any tumultuous uprising, but they are encouraging people to sow hatred to the government, to the president, then we have to step up Tama. How? by filing cases. Patay! Puro file lang kaso to. Putik na mga vlogger to. Mauubos kayo ngayon. Complaints. But as of the moment, there's no indication on the part of the president that he will do that. Para sa GMA Integrated News. Oh, yan po yung mga tungkol sa natin sa fake news at sa vlogger. Ha? Ayan po, bye-bye Marlica. Stupid. Good luck. Good luck sa'yo, ha. Good luck talaga. Ginusto mo yan, hayop ka. O, pagdusa mo ngayon. Puday! Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos.